Kilala niyo si Doc Willie Ong. Siya'y popular dahil siya isang cardiologist doctor at siya'y maraming mga posts sa Facebook na mga pagpapayo sa mga iba't ibang sakit. Subalit sa hindi magandang balita ay meron siya ngayong cancer. At siya'y nakikipaglaban. Hindi niya nakita agad na meron siyang 16 by 13 by 12 centimeter na sarcoma sa kanyang abdomen. Kahit nasa gitna ng kanyang medical mission, ay hindi niya na-detect agad na merong ganitong kalaking bukol na natuklasan ng mga dalubhasang doktor. Akala niya ito ay bahagi lang ng pagtanda. Subalit ito pala ay mapanganib at nakamamatay. Binanggit ko yan sapagkat merong aklat si Jerry Bridges na inihambing niya ang isang cancer sa isang kasalanan na kung minsan ay hindi agad na didetect maging ang mga mananampalataya. At sa aklat niyang Respectable Sins, marami ditong mga kasalanan na kagalang-galang sa iyo at sa akin, pero kasalanan sa harapan ng kabanal-banalang Diyos. At ilan dyan sa mga kasalanan ay ang pagiging hindi makadiyos, ungodly, mga kasalanan na laging sobrang nag-aalala, anxiety and frustration, mga kasalanan ng hindi marunong magpasalamat, unthankful, kasalanan ng pride, pagiging mapagmataas, mayabang, yung pagiging makasarili, selfishness, yung pagiging walang kontrol sa sarili, yung walang pasensya, at laging irritable sa buhay. Yung kasalanan na laging magagalitin, yung kasalanan na nagtatanim ng galit, yung pagiging mapaghatol sa kapwa, yung pagiging masyadong siloso at mainggitin, at yung mga kasalanan ng dila at pagiging makamundo. May mga kasalanan ba kayo ditong paborito at kagalang-galang na kasalanan sa buhay mo? Pero sa harap ng Diyos, ito ay mga kasalanan. Sinabi ni D.A. Carson sa kanyang sa aklat na sinabi, they know how to sin well enough, but they have no idea of what constitutes sin. Ano ba ang kasalanan? Ang kasalanan ay laban sa Diyos. At ito ay kagaya ng cancer. Sin is a spiritual and moral malignancy. At kapag hindi mo ito na-check, ito ay maaaring kumalat sa iyong buong pagkatao at contaminated ang iyong pagkatao at pakikipagrelasyon sa iyong kapwa. Hindi naman tayo mga hopeless, mga kapatid, sapagkat may ibanghelyo ng Diyos sa mundong ito. At yan ang tanging remedy. Ito ang tanging remedyo sa lahat ng kasalanan natin sa harapan ng kabanal-banalang Diyos. Maaari nating sabihin, kagaya ni John Newton na nag-compose ng Amazing Grace, sinabi niya, I was and still I'm a great sinner, but I have a great Savior. Simul justus et peccator, saint and sinner at the same time. So bagamat nakakadismaya itong mga kasalanan natin, mga kapatid, kay Kristo, subalit may ibanghelyo, may mabuting balita. Kaya sa teksto na ating binasa dito sa sulat ni Pablo sa Iglesia sa Filipos, kahit sila ay may mga pressure outside and inside, at may mga dibisyon at may mga pagsubok, may mga pressure, at si Pablo na kanilang pastor ay nakabilanggo dahil sa ebanghelyo. Ang aklat na ito ay maaari nating sabihin na aklat ng may kagalakan sa gitna ng kapigatian. Kaya nga sa Filipos 4:4, rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. Ayan ang salita ng Panginoon. Ito yung buong chapter 2. Ang gusto ko na isummarize natin itong buong aklat ng chapter 2
Pero nakasentro dito sa verse 12, at babasahin ko uli sa inyo ang banal na salita ng Diyos pagkatapos ipaliwanag ang dakilang bahagi sa bagong tipan kung sino si Kristo sa kanyang kadakilaan bilang tunay na Diyos at tunay na tao. Nagpakababa at itinaas. At ang bawat dila ay magsasabi na siya'y Panginoon at ang lahat ay luluhod sa Kanya. Sa Kanyang pagbakababa sa harapan ng banal na Diyos, siya'y itinaas sa pinakamataas na Kanyang kalagayan. Siya ang Panginoong Hesu Kristo. At ito ang salita ng Diyos sa verse 12 ng Pilipos 2. Kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa Kanyang mabuting kalooban. Work out your own salvation with trembling and fear, because God is the one who is working in you, in us, both to will and for His good pleasure. Yung nakalulugod sa Diyos, yung kagustuhan ng Diyos, siya na soberano na nagligtas sa atin, ang siyang gumagawa sa atin upang magawa natin ang Kanyang kalooban at kinalulugdan. Dito ay binibigyan sila ng encouragement dahil sa Ebanghelyo. Sa gitna ng mga pagsubok, kayo ay magkaroon ng pamumuhay na angkop sa Ebanghelyo. At kayo hindi lang individual, hindi kayo lone ranger, kayo ay community, komunidad ng tao ng Diyos na may pare-parehong karanasan sa Ebanghelyo na nagliligtas. Ebanghelyo na kapangyarihan ng Diyos, pareho sa Hudyo at mga Hintil. Ang Ebanghelyo nagligtas sa inyo at ngayon ay pinagsama-sama kayo bilang iglesia sa Pilipos at sa atin sa Cubao Reformed Baptist Church. At pareho ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Sinabi niya sa chapter 1, verse 27, inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo na kahit ako'y dumating at kayo makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang bagay patungkol sa inyo na kayo'y naninindigan sa isang espiritu, na may isang isipan at magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Yan ang iglesia ng Panginoong Hesu Kristo. Dahil sa Ebanghelyo, may kaligtasan, may buhay na walang hanggang, may buhay sa Diyos, kasama ng Diyos, may pakikisama sa Diyos vertically, may pakikisama sa isa't isa horizontally, bilang mga magkakapatid sa Panginoong Hesu Kristo. Yan ang panawagan niya sa mga iglesia, maging ang Cubao Reformed Baptist Church. At itong mensahe dito sa aklat na ito, sa talatang ito, na ang bawat totoong Kristiyano na naligtas lamang sa biyaya ng Diyos ay tuloy-tuloy na nagsisikap sa tulong ng banal na Espiritu na iayon at maitulad ang pag-iisip na gaya ni Kristo, na mababa ang loob at masunurin sa kalooban ng Diyos sa lahat ng panahon hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Let this mind, verse 5, let this mind be in you. Ang mga pag-iisip ninyo, ayusin nyo. Tularan ninyo ang inyong Panginoon na nagpakababa, naging masunurin. Siya ang ating modelo, mga kapatid. Pareho din sa sinabi sa aklat ng Roma, pagkatapos niyang ipahayag na ang Ebanghelyo'y kapangyarihan ng Diyos sa mga Hudyo at mga Hintil,
Sinabi niya sa Roman 12, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal at kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong maluwalhating o makatwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ng sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin, na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip ng kanyang sarili ng higit kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip ng may katinuan, ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. Ang sabi ng salita ng Diyos, verse 12 and 13, work out. Tagalogin mo siguro, trabahuin mo. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Walang trabaho na makapagliligtas. Efeso 2, 8, 9, sa biyaya, kayo ay naligtas, hindi sa gawa. Maging ang pananampalataya niyo ay regalo ng Diyos. Subalit ang Diyos ay gumagawa sa inyo. Hindi tayo mga robot na push button. Kaya mga kapatid kay Kristo, hindi sapat na ikaw ay may alam na teolohiya sa iyong ulo. Purihin ang Diyos, maraming mangmang. Pero kailangan natin, mga kapatid kay Kristo, na sundin ang ating Panginoon bilang mga benepisyaryo ng Ebanghelyo na patuloy na maging masunurin kagaya ng Panginoong Hesus Kristo. Yan ang ating tatrabahuin. Yan ang ating i-work out. As Hebreo, ang ibig sabihin ng katergazomai ay work down to the end point. Bring to decisive finality and conclusion. So, nung niligtas ka ng Panginoon, tuloy-tuloy, kahit anong panahon, kahit anong sitwasyon, tuloy-tuloy sa biyaya ng Diyos. Sapat ang biyaya niya para magtuloy-tuloy hanggang sa wakas. At tayo sasama sa kanyang presensya, magpakailan pa man. Work it out. Yan ang kaligtasan na inumpisahan ng Panginoon at tatapusin ng Panginoon. Ang kaligtasan niya sa atin, mga kapatid. Patuloy niya tayong babanalin. Hindi man maabot sa mundong ito, sa kanyang presensya magpakailanman, sasama tayo sa Panginoon. At sinabi dito, gawin natin yan ng mayroong takot at panginginig. Ibig sabihin sa lahat ng ating paggawa sa ating kaligtasan sa biyaya ng Diyos, gawin natin ito sa harapan ng kabanal-banalang Diyos, coram Deo, in the face of God. Sa lahat ng sitwasyon, alalahanin natin na sa harap tayo ng kabanal-banalang Diyos, sa ating iniisip, sinasalita at ginagawa. Nasa presensya tayo ng kabanal-banalang Diyos. So anong ibig sabihin dito ng kailangan nating isagawa? Work out your salvation with fear and trembling. Dahil ang Diyos ang gumagawa sa inyo, pareho sa inyong kagustuhan at ang kalooban ng Diyos. Yung nakakapagbigay ng papuri sa Kanya. Number 1, sa verses 1 to 11, yung pagiging mapagpakumbaba. So, pagpapakumbaba para sa pagkakaisa ng Iglesia ni Kristo dahil sa Ebanghelyo. Yan ang tinutukoy niya dyan, na inyong patuloy na gawin ninyo ang pagpapakababa at binigyan kayo ng modelo. Para saan itong pagpapakababa? Para sa pagkakaisa. Para saan ang pagkakaisa? Para ang Ebanghelyo na nagligtas sa inyo at iniutos sa inyo na inyong ipahayag upang ang mga tao ay maging alagad niya. Number 2, sa verses 14 hanggang katapusan, paglilingkod para sa kapakanan ni Kristo at ng kanyang Ebanghelyo. Bakit ka ba naglilingkod? Para saan? Para sa iyo ba? Para sa ikapupuri ng tao? Hindi, mga kapatid.
Tinawag tayo para sa Kanya. Naglilingkod tayo para sa Kanya. Hindi para sa tao, para sa Kanya. Nakabanal-banalang Diyos. Itong tingnan natin dalawa, mga kapatid. Number 1, sa 1 to 11, pagpapakababa para sa pagkakaisa ng Iglesia ng Panginoong Yesukristo dahil sa Ebanghelyo na nagligtas sa atin. Yun ang kanyang panawagan alang-alang sa Ebanghelyo. Sinasabi niya dito at sinasabi niya sa atin, mga kapatid ko, kay Jesucristo, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung anumang kaaliwan ng pag-ibig sa verse 1, kung mayroong anumang pakikisama sa Espiritu, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag, lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip. Magtaglay kayo ng gayunding pag-ibig ng magkakaisa ng diwa. At may isa lamang pag-iisip, huwag ninyong gawin ang anumang mga pagpapaligsahan at mga pagmamataas. Kundi sa kababaan, ituring ng iba ay higit na mabuti kaysa sa inyong sarili. Yan ang kailangan mong trabahuin. Yan ang kailangan mong gawin. Hindi para maligtas, kundi ligtas ka na sa biyaya ng Diyos. At dito ay sinasabi ni Pablo, yung salitang if, ang ibig sabihin niya ay sins. Sinasabi niya, dahil kayo ay nakaranas ng mga ito kay Jesucristo. So sinasabi niya sa mga taga-Pilipos sa gitna ng pagsubok, inside and outside, naranasan niyo ang mga ito, mga kapatid. At yan din ang naranasan natin dito, mga kapatid, kay Kristo. Ano-ano ang mga naranasan natin? Number 1, makikita natin yan, yung pakikisama at pagkakaisa kay Kristo. At sa kapwa natin mga mananampalataya, kasi nga vertical, horizontal. Kung naranasan mo sa Diyos, mararanasan dapat ito sa ating kapwa-kapatid. We have fellowship with God and one another. Ang sinasabi dito, mga kapatid, naranasan nyo na kayo ay maging kay Kristo. Magkaroon ng pakikisama. Dati, hiwalay kayo. Wala kayong Diyos. Wala kayong Kristo. Efeso 2:12. But now, you are in Christ. Yan ang favorite ni Paul. You are now in Christ. Na kay Kristo, dati kay Satanas kayo, tayo. But now, you are in Christ. And that means lahat ng spiritual blessings, lahat ng mga pribilehiyo. Hindi mo to karapatan, kapatid. Ito ay dahil lang kay Kristo at sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa lahat ng kanyang paghihirap at pagdurusa at accomplishment. Tayo'y naging benepisyaryo dito. So ito ang kanyang apila para sa inyong pagpapakababa, para sa inyong pagkakaisa, para sa Ebanghelyo. Naranasan nyo, mga kapatid. Naranasan natin, mga mananampalataya at mga kaibigan, mga bata. Yan talaga ang gusto naming maranasan ninyo. At siya'y nag-aanyaya. Yan ang mahalagang bahagi ng unity, ng pagkakaisa. Yung pagkakaisa natin sa ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, maganda na siyasatin natin ang ating mga sarili. Na-appreciate ba natin na tayo ngayon ay na kay Jesucristo na, ang tanging anak ng Diyos, ang tanging Panginoon ng hari na mga hari. Walang iba, walang katulad. Hindi si Kibulo, yung son of God, nakabilanggo na siya ngayon. Ang Panginoong Jesucristo na tunay na Diyos at tunay na tao, ang manilikha ng buong daigdig. Nang-aray ng kanyang buhay at muling nabuhay at siya'y babalik. Yan ay isang mahalaga na apila ni Pablo. Naranasan ninyo
na kayo'y maging kaisa ni Kristo. And then, naranasan ninyo rin na kayo ay makaranas ng kaaliwan, ng comfort sa inyong buhay. Naalala mo ba anong ikaw ay lugmok sa kasalanan? Naalala mo ba yon? At dumating si Kristo sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo at ginamit niya ang instrumento, at least sa akin, sa Saudi Arabia. At ikaw din, kung saan ka man naroon, inabot ka ng Diyos sa kanyang habag ng ebanghelyo. At ikaw ay nakatagpo ng comfort, ng kaaliwan, maging sa araw na ito. At ang pangako niya hanggang katapusan, hindi niya ipagkakait ang kaaliwan na hindi kayang abutin ng pag-iisip natin. Walang sukat ang haba, ang taas, ang lalim ng pag-ibig niya, mga kapatid, sa atin na nagbibigay sa atin ng kaaliwan. And that's why si Paul, kahit na siya'y nakabilanggo, sinabi niya sa 2 Corinthians 5, verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala nang isa ay namatay para sa lahat. Kaya't ang lahat ay namatay. Ang pag-ibig ni Kristo ang nagbibigay ng kaaliwan. Hindi mo yan matatagpuan kahit saan. Hindi mo yan matatagpuan sa pastor, sa diakono, sa mga miyembro, sa iyong kalagayan, sa iyong paglilingkod, o saan man ikaw dalhin ng Panginoon. Instrumento ang lahat ng ito, pero ang source ng lahat, ang Panginoon. At naranasan niya yan. At dahil dyan, may apela siya sa mga miyembro ng Pilipos at sa atin na kayo'y magkaroon ng tunay na kababaan at pakikisama para sa Ebanghelyo. And then naranasan ninyo na kayo'y maging bahagi ng banal na Espiritu Santo. Yan ang tatak na genuine ka talaga. Ang Espiritu Santo ng Diyos. Isa lang ang Diyos, may tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ng Diyos, ang siyang naglalapit sa atin sa Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng ating mga tinatamasa at ini-enjoy bilang mga mananampalataya, bilang miyembro ng Iglesia, ay dahil sa ministeryo ng banal na Espiritu Santo. Naranasan ninyo. Therefore, maranasan nyo rin dapat ang tamang pakikisama sa isa't isa. Sa 1 John 1:3, ipinapahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin, at tunay ng ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Naranasan ninyo, therefore dapat maranasan ninyo sa isa't isa sa tulong ng banal na Espiritu Santo. At itong babala niya sa 1 John 1:6 and 7, kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus, na Kanyang anak, ang lumilinis sa atin lahat ng mga kasalanan. Si James Montgomery Boyce ay maganda ang kanyang mga hamon dito. Para siyang surgeon sa puso ng bawat isa. And so, babasahin ko yung sinabi nitong magaling na pastor at manunulat. Sinabi niya, do you have a Christian brother with whom you are not speaking of a member of your household he is a Christian, but with whom you are on a very bad terms? May kapatid ka ba kay Kristo na hindi mo kinakausap o iniiwasan mo at may sama ka ng loob? O sa ibang iglesia na kapatid mo? Your lack of fellowship with the other Christian is not of God doing. It is not of God's doing. It is your doing. And it indicates the lack of fellowship with Him. His Spirit seeks to draw you together. Participation in the Spirit is one of the strongest incentive for true harmony. Gawain ito ng banal na Espiritu Santo
At naranasan niyo yan. Dapat niyong iparanas sa isa't isa bilang mga magkakapatid. And then naranasan niyo ang pagkagiliw at habag ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang affection at sympathy ng ating Panginoon. Siya ay gentle sa atin. Siya ay mababa ang loob sa atin. And therefore, mga kapatid, kay Kristo, kung naranasan ninyo ang gentleness and meekness ng Panginoong Hesukristo, at yan talaga ang naranasan natin, and therefore, dapat natin sa biyaya ng Diyos masikapin, trabahuin sa buhay natin, sa tulong ng Espiritu Santo, na tayo maging mahabagin, maging meek, kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. And so therefore, sa verse 2 sinasabi niya, kung talaga naranasan nyo, at naranasan nyo talaga, since naranasan nyo ito. And then, may kagalakan dapat sa iba. Ayan ang sinasabi ni Pablo, complete my joy. Lubusin ninyo ang aking katuwaan. Ako na inyo naging pasto na nagtrabaho, na nagministeryo sa inyo, sa hirap at ginhawa, ipinahayag ko ang ebanghelyo ng may panginginig sa inyo. Hindi ako matayog sa pananalita, subalit ako'y tapat na nagpahayag ng ebanghelyo ng Diyos sa inyo. Kumpituhin ninyo ang kagalakan ko. So, ang isang Kristiyano, hindi lang, basta nagbibigay ako ng lugod kay Kristo, sapat na. Hindi. Nagagalak ang Panginoon kung sinusunod natin siya ng magbigay din ng tunay na mga karanasan sa Kanya. I think si Ferguson na nagsabi, super spirituality responds in superior passion. My only concern is to give joy to Christ, not to other people. But it is only as Christ sees us bringing blessing to the lives of others that He rejoices. John 15 and verse 11. Susukatin talaga ang bunga nito sa atin, mga kapatid. And then kung naranasan natin ang lahat ng mga blessing kay Kristo, and then may pakikisama sa iba, may unity sa mga kapatid kay Kristo. Again, Ferguson sinabi niya, where there is only superficial commitment to the gospel, there is little risk of serious division. Why divide over relatively unimportant issues? But where there is zeal, that danger always exists if the zeal is not permeated with humility. Perhaps more disunity is caused in the church by a lack of humility than by a lack of zeal. Kung wala kang sigla sa buhay Kristiyano at sa Ebanghelyo, hindi ito maganda, pero mas matindi kung ikaw ay walang kababaan ng loob. Yan ang mas matindi na nagbibigay ng pagkakahati-hati at dibisyon sa iglesia ng Panginoong Hesukristo na binili niya ng kanyang dugo. You are not your own. Binili tayo ng kanyang banal na dugo. Sinabi ng mga naunang mananampalataya, matagal ng panahon, si Saint Chrysostom, there is nothing so foreign to a Christian as arrogance. Ibig sabihin, sa first century, sa lahat ng century, at sa panahon natin, yung pagiging arrogante, hindi naluluma ng pagkauso, ng style. And so, be honest, if ikaw ay proud na tao, proud na Kristiyano, proud na manggagawa, proud na miyembro ng iglesia, yan ay parang cancer. Kapag hindi mo siya pinatay, papatayin ka niya. Ang kasalanan ay hindi binibaby, ang mikrobyo hindi binibaby, papatayin ka ng maliit na mikrobyo. Ang kasalanan ay hindi binibaby, pinapatay. Mortification of sin. So yan ang pag-aaral natin sa Sunday School. Seryosohin natin yan, talaga. At yan ang nais ipahayag sa atin ngayon, mga kapatid.
Merong isang author na binasa ko, ang challenge niya dito, at para sa atin, sinabi niya, in any conflict, I need to look to my own relationship with Christ. Am I motivated by His great love? Pwede magtanong, ikaw ba ay may motibasyon dahil sa pag-ibig niya sa iyo na umibig din sa iyong kapatid? And secondly, in any conflict, I must look to my attitude. Am I seeking unity or I'm seeking my own way? I did it my own way. Ikaw ang nakakaalam ng sarili mo, kapatid. Huwag ka lang maging busy sa mga ministry. Check yourself. Whether you are, I am in the faith. Yan ang sabi ng Biblia. And thirdly, in any conflict, I must look to my view of myself. Am I being selfish and conceited or humble? And then finally, in any conflict, I must look to my view of others. Am I putting their interest over my own? And so, hindi tumigil si Paul dito na kayo'y nakaranas ng ganito kay Kristo. Therefore, binigyan tayo ng motivation dito ng isang napakamataas na modelo sa lahat. May mga modelo na siyang ibinigay. Sino yung narinig nyo ng last Sunday? Na hindi siya discourager, siya ay encourager sa last verses ng Ephesians 6. Anong pangalan niya? Si Tychicus. Hindi siya masyadong kilala, pero nilagay sa Biblia, siya ay tagapagbigay ng encouragement. Hindi discouragement, hindi nakapaghihina ng loob. And then mamaya sa huling-huli, makikita natin si Timoteo na nabasa natin. At si Epaphroditus. Na talagang ang ebanghelyo ay hindi lang sa ulo, kundi sa buong pagkatao. Hindi lang sa panahon ng kaginhawaan, maging sa gitna ng kapahamakan, ng kamatayan. Sila'y tapat sa ebanghelyo ng Panginoon kay Kristo at sa mga kapatid. At ang highest motivation dito ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa verses 5 to 8. Dito ay pinakita ang tunay na humility. Gusto mong matuto ng tunay na kababaan loob? Hindi yung sarili mong idea. Hindi yung idea ng mundo. Meron akong naalala na talagang sinikap niya maging humble. Talagang malapit na siya. Malapit na siya maging humble. And then, nung malapit na siya maging humble, sabi niya, I'm proud to be humble. So, si Saint Augustine ay dakilang tao ng Diyos at tinanong si Saint Augustine, ano yung pinaka-central principle sa Christian life? Ano yung pinaka-sentro? Anong sagot niya? Number 1, humility. Number 2, humility. Number 3, humility. Pagpapakababa sapagkat yan ang dinisplay ng ating Panginoon na nagmahal sa atin. Na nagbigay ng aliw sa atin. Na nagbigay ng pakikisama sa atin. At siya ay ginawa niya. Alang-alang sa atin. Yan ang contrast ni Satanas. Sa aklat ng Ezekiel 28:17, sinabi dito, mapatungkol yan kay Satanas, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan, iyong pinasama ang iyong karunungan dahil sa iyong kaniningan, inihagis kita sa lupa, aking inilantad ka sa harapan ng mga hari, upang pagsawaan ka ng kanilang mga mata. Si Satanas ang tinutukoy dito na isang maganda na anghel sa presensya ng Diyos, pero gusto niyang maging Diyos. Ibinagsak siya ng Diyos. Isaiah 14:13 and 14, sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan ng malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Siya si Satanas. Kaaway ng Diyos. I will go up
up and up, sabi ni Satanas. At sabi ng Diyos, you will be cast down to hell. I will go down to the cross, sabi ng Panginoong Jesucristo. And you will be given a name that is above every name. Ang sabi ng kataas-taasang Diyos. So makikita niyo yung prinsipyo dito, mga kapatid, na ang nagmamataas ay ibinababa at ibinabagsak. At ang nagpapakababa ay itinataas ng Diyos sa kanyang biyaya. So tingnan natin ang Panginoon dito sa talatang binasa sa atin. Siya ay tunay na Diyos. Kapantay ng Diyos sa lahat ng katangian ng Diyos. Subalit siya ay nagpakababa. Tunay na tao. Naranasan niyang pagiging ikaw at ako sa kahinaan, sa limitasyon. Hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Subalit ginawa niya yon bilang pagpapakababa at pagsunod. Alang-alang sa ating itatutubos, mga kapatid, kay Kristo, na-appreciate mo ba yon? Mga bata at mga matanda, ito lang ang tanging paraan ng Diyos upang ikaw ay maligtas. Walang ibang second plan ng Diyos. Ito lang. Masdan ninyo ang ating Panginoon na siya. Hindi niya inisip ang kanyang sarili. Hindi niya iniisip ang kanyang kahirapan at ang puot ng kanyang ama. If it is possible, not my will, but yours, yung kalooban mo. Kahit na siya nagdurusa sa bugbog, sa tusok, sa krus, nanghihingalo na siya sa hirap. Ang matindi doon ang puot ng kanyang sariling ama. Pero hindi niya inisip ang sarili niya. Kaya niyang patayin ang lahat ng mga kaaway niya. Isang command niya lang sa isang angel. Kaya niyang burahin ang lahat ng kaaway niya. Hindi niya ginawa yun. Dahil iniisip niya ang iba. Hindi ang kanyang sarili. At yan ang modelo natin. At siya'y naging lingkod. Siya'y naglingkod. Ibis na siya'y paglingkuran. Siyang naglingkod. Ang Panginoon ay servant, suffering servant. Siyang modelo mo. Iniisip ang iba. At naglilingkod sa Diyos. At siya'y nagsakripisyo. Nag-alay ng kanyang buhay. Ganyan ba ang pananaw mo sa buhay Kristiyano? Meron talagang suffering. No thorn, no crown. Yan ang dinisplay ng ating Panginoon. Ang problema ng iba, gusto lang ng kaginhawaan sa paglilingkod. Marami tayong kapatid sa iba't ibang panig ng mundo. Nakarating ako sa Saudi Arabia, mahirap doon maging mananampalataya. Patago-tago kami doon. Sa bundok kami sumasamba. At ang pulpito namin ay mga bato na pinagpatong-patong. Patago-tago. Hindi mo naranasan yan. Air condition ka pa? Nagpapasalamat ka ba? Yung iba nga wala talaga. May nabasa ako na pinalitan niya yung lyrics ng kinaawit natin, di ba? Take my life and let it be. Pinalitan daw nila yon, take my wife and let me be. Ibig sabihin, sila na lang ang maglingkod. Gusto niya lang ng kaginhawaan. Hindi ganyan ang dinisplay ng ating Panginoon. And ng ating Panginoon, tinanggap niyang lahat ng puot ng Diyos. At siya'y namatay. Siya ang kapalit natin. Siya ang sakripisyo. Siya ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Siya si Jesucristo
na tanging anak ng Diyos. Napakataas, nagpakababa. Ating Panginoong Hesukristo ay nagtagumpay sa kamatayan. At siya'y muling nabuhay, 3 araw at buhay magpakailanman. Kaya ibinigay sa Kanya ang pinakamataas na pangalan upang ang bawat dila, lahat ba kayo may dila? Ang bawat dila ay magsasabi na siya'y Panginoon. Lord, kagaya sa lumang tipan, parehong katangian, na Lord of all, may-ari ng lahat. At siya ay ating Panginoong Hesukristo na nagpakababa at itinaas sa pinakamataas na kalagayan. Upang ang bawat isa ay magsabi, ang bawat tuhod ay lumuhod na siya ang ating Panginoon. Niluwalhati niya ang ating Ama. At yan ang modelo, mga kapatid. So hamon sa atin lahat dito, tanggapin mo, tanggapin natin na talaga mayroong kayabangan sa puso. Na wala talagang lubos na pagmamalasakit sa kapwa. Iniisip ang para sa sarili. Kailangan natin magpakababa una sa harap ng Diyos. Kailangan ng tingnan ng ating Panginoon. Kailangan natin ng pakikisama ng sariwa sa ating Panginoong Hesukristo. Yan ang challenge sa ating lahat. Work out. You grow by God's grace and help of the Holy Spirit. Lumago ka sa kababaan ng loob. And then briefly, yung paglilingkod para sa kapakanan ni Kristo. Sa Kanyang Ebanghelyo, kung mababasa natin dyan sa mga talata ng banal na salita ng Diyos. Verse 14, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pagbulong-bulong at pagtatalo upang kayo'y maging walang sala at walang malay. Mga anak ng Diyos na walang dungi sa gitna ng isang salinlahing liko at masama, na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw ng sanlibutan na nanghahawak sa salita ng buhay. Upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo na hindi ako tumatakbo ng walang kabuluhan, ni nagpapagalman ng walang kabuluhan. Oo, kahit ako'y ibinuhos bilang inuming handog sa ibabaw ng alay, ay paglilingkod ng inyong pananampalataya. Ako'y natutuwa at nakikigalak sa inyong lahat. At sa gayon ding paraan kayo'y natutuwa at nakikigalak sa akin. Iyan ang salita ng batikang mananampalataya na malapit ng pumanaw at sumama sa Panginoon nating minamahal. Na pinapaalalahanan ng mga kapatid sa gitna ng pakikipaglaban na kayo'y magpakumbaba at makisama alang-alang sa Ebanghelyo ng Diyos. At yan ang dinisplay ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang ibig sabihin na inyong trabahuin by God's grace and by the help of the Holy Spirit. Work out ninyo ito sa buhay mo, personally and corporately as a church. So anong gustong sabihin sa atin, mga kapatid dito? Ibig sabihin, huwag kang maging reklamador. Iwasan mo ang laging nakipagtalo. Yan ang linaw ng Biblia. Hindi ako nagsasabi yan eh. Ang salita ng Panginoon, dahil sa Ebanghelyo na dapat ay nasa hell ka na ngayon. Wala kang karapatan ni anuman, ni maglingkod sa Kanya. Pero sa habag at biyaya ng Diyos, naging bahagi tayo ng programa niya ng pagtutubos ng mga makasalanan na dati tayo'y kabilang sa kadiliman. But now we are in Christ at privilege natin na maging bahagi ng Kanyang minamahal na iglesia. And so therefore, sinasabi niya, sa mundong ito na masama, na mga baluktot, nasa kadiliman, galing tayo doon. Magliwanag kayo bilang mga anak ng Diyos. Paano? Huwag kang maging reklamador. Huwag kang laging nakikipagtalo. Sapagkat ang Diyos, hindi niya gusto ang ganyang pag-uugali.
Ang gusto ng Panginoon at dinisplay niya ito. Pagpapakumbaba at masunurin hanggang sa wakas. Ayoko magyabang na mga kapatid dahil ito nga yung pinapangaral natin, pero marami akong tinarabahuan. Kahit hindi ako nakakilala sa Diyos pa noon. Trabaho ko dito sa kumpanya sa Pilipinas, then sa Saudi Arabia, mas matindi ang boss ko doon. Mas matindi talaga. Pero minahal nila ako. At sinabayhan pa nga akong, I love you. Yun ang word niya dahil sa appreciation ng pagsunod. Kahit na malupit sila. Kahit na unreasonable sila. Eh, siyempre, naging mananampalataya na rin ako doon, isang dagdag at mataas na motibasyon. Alang-alang sa Panginoong Hesukristo, huwag tayong maging reklamador. Naalala niyo ba yung mga Israelita na niligtas na sa pagkakailipin ng 400 years? Nakita nilang iba't ibang kapangyarihan ng kababalaghan ng Diyos hanggang hati niyang dagat. At sila'y nakalakad doon sa lupa, sa pinakalupa ng karagatan. At sila'y naligtas. At pinakain sila ng manang libre. Libreng karne at libreng cake. Pero dahil sila'y reklamador, pinatay ng Panginoon, 25 years old above. Lahat sila. Pinakamahabang funeral service kay Moses, 40 years. Kaya kapatid, kay Kristo naranasan mo, di ba? Naranasan mo, di ba? Kay Kristo ka na. Yung comfort kay Kristo, naranasan mo, di ba? Naranasan mo ang pakikisama kay Jesucristo, hindi ba? Nakita mo ba ang Panginoon mo mismo dito sa talatang ito? Sa makatuwid, huwag kang maging reklamador. Huwag kang mahilig sa pagkipagtalo. Sapagkat dito ay hindi makita ng mundo na kayo'y benepisyaryo ng Ibanghelyo na nagliligtas at nagbabago upang maging banal na mga anak ng Diyos sa gitna ng crooked, masamang sanlibutan. Yung ating testimonya bilang iglesia. And then maging mabuting halimbawa ng pagiging mababang loob at masunurin. Kagaya ng ating Panginoong Jesucristo sa iyong tahanan, mga anak, sa iyong magulang, sa iyong trabaho, kahit na mga kasama mo sa trabaho o ministeryo, maging modelo, maging example ka ng mababaang loob sa biyaya ng Diyos. At lalo na sa iglesia ng Panginoong Jesucristo na minamahal na pinagkatiwalaan ng Ibanghelyo. And then, thirdly, laging positibo at may kagalakan. Di ba? Si Pablo nakabilanggo at marapit ng patayin. Pero may kagalakan sa Diyos. At sinasabi niyang magalak kayo. Ako'y nagagalak sa Panginoon. May dahilan kung bakit tayo dapat magalak. Anong kinanta nyo kanina, mga Sunday school na mga bata kanina? Narinig ko kayo. Anong kanta nyo kanina? My God is so big, so mighty. There's nothing my God cannot do. Ay, bakit di ka magagalak? Parang wala kang Diyos na sovereign sa lahat. So si Paul, na nagsasabi dito, mga kapatid, huwag kayong maging reklamador. Mga kapatid, maging mabuting halimbawa kayo ng humility. Mga kapatid, kayo ay maging positibo na ang Diyos ay hindi tumitigil sa kanyang gawain ng pagpabanal at pagliligtas. So magtatapos ako ngayon, mga kapatid. Mayroong isang teenager, 12 years old, na ninakawan ng kanyang bisikletang gustong-gusto niyang bisikleta yan talaga. Ninakaw eh. Kaya sabi ng pulis sa kanya, gusto mo makaganti, mag-aral ka ng self-defense. Yung pala ay trainer ng boxing pala yun. Tinuruan siya mag-boxing.
At naging sunod-sunod at siya'y naging champion. And then, nung February 25, 1964, tinalo niya yung heavyweight na si Sonny Liston. And then sinabi niya, I'm the greatest! Siya si Muhammad Ali. And then nagkasakit siya ng Parkinson. At siya'y namatay. Ang Diyos lang ang greatest. You are dust, and to dust you shall return. We are worm, we are nothing. But by God's grace, we are in Christ. Mga minamahal na anak ng Diyos. At mga kaibigan, mga bata, yan ang gusto namin, maging mga anak kayo ng Diyos. Mararanasan niyong lahat ng pagpapala mula sa Panginoong Hesukristo. At sasama tayo sa Kanya. May bagong langit, may bagong lupa. Mga kapatid kay Kristo, ito ang ating Diyos. Ito ang ating Panginoon. Magalak tayo next week, Lord willing, Philippus chapter 4. Let us pray. Aming dakilang Diyos, salamat po sa iyong kabutihan sa amin sa pamagitan ng iyong salita. Pagpalain mo ito sa aming buong pagkatao upang kami ay matuto, Panginoon, na aming gawin sa iyong tulong ang maging mababa at maging masunurin kagaya ng Panginoong Jesucristo. Para sa iyong kapurihan, para sa ikalalago ng Ebanghelyo, ikababanal ng iyong mga tao at kaligtasan ng marami sa iyong papuri sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.